Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Lawag, 10 guro mabibigyan ng 2023 Banwar Awards sa Ilocos Norte sa buwan ng Disyembre. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Manamnama nga umawat ti pamatayaw dagiti sangapulo ang mga isursuro ang mapagasatan para iti Banwar Awards 2023 at iponente ket Energy Development Corporation ang nakabasa iti ili ti Burgos. Segon kini Ms. Deborah Melchor, mangitadaulo iti Corporate Relations Department ti EDC, masapul nga agatendar dagiti sangapulo ket 5 ang mga isursuro a finalist kalpasan na ti Phase 3. Itinasa o programa no sa dino analpas laeng ti interview da iti kalman. Kunana nga umawat dagiti mapili as nga pulo ang mga isursuro iti certificate ken 30,000 pesos iti kada maysa. Itinto nga damit laeng ti maipaya sertifikasyon kadagiti 5 asa na mapagasatan a maangay into no Disyembre 5. Ibilang ni Melchor ananayas iti panakasayanggat ti interview kadagiti mga isursuro baben iti panel abukbuklen ti sangapulo ket maysa ang miyembro. Inayon ni Melchor nga agdagop iti 50 itupat ang mga isursuro dagiti nagaplikar para iti Banwar Awards ngem babaen ti panakaidalan na iti Phase 1 apan nagipasa iti aplikasyon ken Phase 2 apan nakaarisit when validation dagiti na isumitir a dokumento ket 10 ket 5 laeng ang mga isursuro dagiti nagbati. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Rani mula dyan sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. La Union Surfers nanguna sa Open Longboard Competition sa third leg ng 2023 Next Gen Pilipinas Surfing National Tour. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Dinominar dagiti surfer ti La Union ti Open Longboard Competition. Iti third leg ti 2023 Next Gen Pilipinas Surfing National Tour nga agdama amar aramid sa jay Baler Aurora. Inabak ni Rogelio J.R. Esquivel ti kabsat na ani June Esquivel iti pedal ti Men's Open Longboard Competition. Malagip ang nakaaramid ni J.R. iti pakasertaan iti tie-up ti surfing kas kaunan na Pilipino a kwalipikado iti World Longboard Tour iti World Surfing League. Iti nangabak daytoy iti WSL Padre Longboard Classic sa jay Bali, Indonesia iti napalabas nga Hunyo. Kabayatan na nangabakmet ni Daisy Valdez iti kampyonato iti Women's Longboard Competition kontra kadagiti pada na kaprobinsyaan Adamara Lopez, Ashley Lopez ken Antoinette Valdez. Daytoy iti mao di alaban ni Daisy iti National Tour sakbay nga agturong daytoy sa jay South Korea para iti surfing competition. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, magsasaka ng pakwan sa bayan ng Sulat, matagumpay na sumailalim sa Comprehensive Skills Training ng DTI. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang Department of Trade and Industry Negosyo Center Sulat, in Malangpuson nga nagdumarang duha ka adlaw nga skills training nga dan mga paragtanam hinpakwan han Barangay San Mateo, Sulat, Eastern Samar. Ini nga nasabi nga training in may panuyong ma-enhance iton kapabilidad han mga watermelon farmers san barangay. Din gintagan doon adton produksyon han mga dikalidad nga produkto sugad han watermelon jam ngan watermelon rind candy. Durante ning aktibidad ang mga parag-umay na taganhin hibabruan han epesyente nga paagi hapag proseson pakwan para
makuha ang pinakamaupay nga kalidadhan produkto. Din gintagan liwatin importansya ang pagsunod han standardized food safety processes, hygiene, ngan quality control. Sugad man natagan gihapon ni Ryan impormasyon mahiunong han epektibo nga costing and pricing strategies, ipinaagi naman hin economic development training sessions. Tikang Didi, Hasyudadhan Borongan, Dayan Camplon, para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Dayan mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, Coral Adventurer Expedition Cruise Ship. Dumaong sa isla ng Limasawa sa lalawigan ng Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jevic Epis. Kagahapong adlaw, November 13, 2023, nidunggo sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte, ang Coral Adventurer Cruise Ship din giabi-abi sa Department of Tourism Region 8 ug mga opisyal sa lungsod sa Limasawa nga gipangunahan ni Mayor Melchor Petracorta ang mga turista. Luwan sa nasing nga cruise ship ang 76 ka Australian nationals ug 8 ka cruise member. Din ilang gibisita ang nagkanilaing tourist o historical sites sa lungsod. Sa paginabi sa Radyo Pilipinas kang Remihilda Madera Salomon, ang SB Secretary at the same time Tourism Officer sa lungsod, iyang gibutyag nga apil sa gibisita kagahapon ang National Shrine of the First Mass in the Philippines o ang First Cross Monument. Gawa sa naasing nga historical site, natilawan sa mga turista ang nagkanilain nga food delicacy sa isla o gipasudayag usab ang Sinugdan Festival Dance. Nisalmot usab ang ubang mga turista sa laro ng lahi, henatato o uban pang nga kalihukan. Gikalipay pag-ayo ni Mayor Melchor Petracorta nga giapil sa naasing nga cruise ship o sa Department of Tourism ang Limasawa nga bisitahon ug matud pa sa mayor dako kini og tabang para mabalik na gayod sa normal ang sektor sa turismo sa lungsod, labi na kay naapektuhan kini sa COVID-19 o sa bagyong Odette. Sa laing bahin, giasi usab sa mayor nga nagpadayon karon ang development sa mga tourist o historical sites sa isla. Apil na niini ang ongoing construction sa Circumferential Road. Din kon kini mahuman, dili na maglisod ang mga katawhan o mga turista nga mulibot sa tibok nga isla. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jevic mula dyan sa Sogod. Yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Mga depektibong timbangan mula sa Cogon Market, winasak ng City Price Coordinating Council at Department of Trade and Industry ng Misamis Oriental Provincial Office. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Mukabat ngadto sa 27 ka mga depektong timbangan gikan sa Cogon Market ang gipangguba sa City Price Coordinating Council o CPCC o Department of Trade and Industry Provincial Office o DTI Misamis Provincial Office. Gipahigayon kini bag-uhay pa lamang diri sa Cagayan de Oro, Cogon Market. Kini nga mga timbangan ang naembargo sa CPCC, DTI o City Economic Enterprises and Business Development Administration o CEEBDA. Uban usab sa Oro Chamber of Commerce, tulkani sa gipahigayon nga surprise inspection sulod sa Cogon Market. Ang mga depektong timbangan gigamit sa pipila ka mga mamaligyaayong isda, karne, utan, prutas, mga panakot ug uban pa, hinungdan nga giembargo kini sa team human sila nasapon. Padayag usab ni CPCC Co-Chairman Attorney Jose Edgardo Uy nga usa ka pagpanikas sa mga mamalitay ang gibuhat sa pipila ka mga mamaligyaay ug dili kini makatarunganon. Nunot niini giagat usab ni Attorney Uy ang mga konsumante nga magdalikyat sa timbangan ng bayan nga nahimutang sa entrance sa Cogon Market dapit sa dalan sa JR Borja o giyakapin, ilabi na kung aduna sila pagduda sa timbangan sa ilang gipalit. Samtang hugot usab nagipasidan-an sa CPCC ang mga mamaligyaay nga migamit og depektuso nga mga timbangan nga mahimong makansela ang ilang business permit kung masapon sila nga padayon
dayon nga mogamit sa depektong mga timbangan. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro, kini si Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Tessa mula dyan sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Chikiting Vaccination Days muling inilunsad sa Zamboanga City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Shirley Espino. Ya principia y otra vez el massive immunization campaign del Departamento de Salud para na mga bata edad 0 hasta 23 meses de edad na siyudad de Zamboanga. El actividad que conocido como el Chikiting Vaccination Days ya principia ayer, noviembre 13 hasta noviembre 29 este año. Puera con el mga-fixed vaccination site na syudad, el mga-personaje del City Health Office ya principia ya también conduci el house-to-house vaccination como manera para asigura todo mga bata ay recibi el bakuna kontra na diferente mga enfermedad, incluido ya el polio, sarampion, rubella, flu y otros pa. El ciudad de Zamboanga tiene el población de 20,850 mga bata, edad 0 hasta 23 meses de edad. Desde aquí en la ciudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Shirley mula dyan sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, malawakang creek and river dredging at basura sa baha operation kasalukuyang isinasagawa ng lokal na pamahalaan ng Iligan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Ang maayong mayor sa Iligan City nga si Mayor Frederick W. Siao maoy nangulo sa creek and river dredging lakip na ang basura sa baha operation nga kasamtangang gihimo sa tibok Tacbayan ilabi na sa mga apektadong lugar sa niaging mga pagbaha tungog sa Esterlice. Usa ka dako nga dredging sa mga dakong sapa ug subagi panguluhan si City Engineers Office sa LGU Iligan ang ongoing clearing operation ug uba pang kinahanglang buhaton. Kauban niini ang basura sa baha operation ug pipila ka road rehabilitation aron masiguro ang kaluwasan ug kalimpyo sa matag komunidad sulod sa Dakbayan ilabi na sa panahong tig-ulan. Diin bisad unsang orasa mahimong motaas ang tubig ug makamugna og dugang kadaot sa baha nga daling baan mga lugar ug pagdahili sa yuta. Matud ni Mayor Siao hugod nga gipatuman sa matag barangay ang pagpalimpyo ug pag-clearing sa mga kanal gipaagi sa basura sa baha operation. Apil na kini sa pagpangandam sa posibleng pagbaha sa ilang tagsa-tagsa ka lugar. Samtang nagpadayon pa ang dredging sa mga nag-unang sapa sa Dakbayan gikan sa Baslayan Creeks, gisiguro usab sa pag-apil og dredge sa Mangas Creek River Banks nga naglangkob sa Barangay Luinab hangtod sa New Podora Village. Kooperasyon ug suporta sa mga residente sa paglimpyo sa Iligan gihangyo usab sa ilang lokal nga kagamhanan para magpabiling limpyo ug luwas ang Dakbayan sa tanang panahon. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan at yan naman po ang naging kabuuan na ulat ng ating mga kasama mula para sa ating regional news.